Magandang hapon, ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Ngayon nga po ay wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kanina nga pong alas 8 ng umaga ay nakalabas na po ng ating PAR itong bagyong Lani. At sa ngayon po, si Tropical Depression ay meron pa rin pong taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, huli naman po natin itong namataan sa layong 430 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At ngayon kahit malayo po ito sa ating mga kalupaan, ay yung trough po niya or yung extension ng kanyang mga kaulapan ay patuloy pa rin pong nakakaapekto dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Nueva Vizcaya at sa Quirino. At ito nga pong ating tropical depression ay patuloy pong pinaiigting o may slight enhancement po yung ating habagat dahil po dito sa bagyo na nasa labas na po ng ating PAR. Kaya't makakaranas pa rin po yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, sa may Central Luzon, Calabarzon, pati na rin po sa may Occidental at Oriental Mindoro at sa Marinduque ng cloudy skies o maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng flash floods o sa mga landslides. Dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman po natin na meron po tayong bahagyang maulap hanggang maulap na panahon at matataas lang po yung tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating po yan ng hapon o sa gabi. Ito nga pong tropical depression na nasa labas ng ating PAR ay kumikilos po, nagmo-move pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At habang papalayo po ito ng ating bansa, posible pa rin po ito mag-intensify bilang tropical storm category. At habang papalayo nga, ay hihilahin din niya ang ating habagat, kaya expect po natin na masihina po yung ating habagat sa susunod na mga araw. Ito nga pong ating aasahang panahon sa Luzon bukas. At bukas po dito sa may kanlurang bahagi ng ating Northern and Central Luzon, asahan pa rin po yung epekto ng trough o yung extension ng mga kaulapan ni TD. At dito rin po sa may Central Luzon area, asahan pa rin po na meron pa rin pong epekto ang southwest monsoon bukas. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, asahan po natin na magiging improving po yung ating weather conditions, maaliwalas po sa umaga, ngunit pagdating naman po ng hapon o sa gabi ay posible po yung mga localized thunderstorms. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po dito sa may eastern side ng Luzon, parehas na rin po dito sa Tuguegarao at sa Legazpi, asahan po nila ang agwat na temperatura na 25 to 31 degrees Celsius. So medyo may kainitan po yung ating maximum temperature. Pero sa Metro Manila, asahan naman po natin ang agwat na temperatura na aabot sa 24 to 30 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan humihina na nga po ang epekto nitong habagat dito po sa mga nabanggit na lugar. Kaya asahan natin ang good weather conditions, liban na lamang sa mga localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. At asahan po natin kung mainit po tayo sa umaga ay mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan sa may Kalayaan at Puerto Princesa aabot po ng 30 to 31 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, 32 to 33 degrees Celsius po ang aasahan natin na maximum temperature na may kainitan po, pinakamainit dito sa may Zamboanga City. Para naman po sa ating sea conditions, wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, kaya't malayang makakapaglayag ang ating mga mandaragat. Ngunit aabot pa rin sa katamtaman o moderate ang aasahan ng mga pag-alon sa may Northern Luzon area. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay asahan naman po ang light to moderate o banayad hanggang katamtaman na mga pag-alon.
Ito naman po ang ating 3-day weather outlook dito naman po sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Lunes hanggang sa Miyerkules, kung saan dahil nga po hihilahin ng tropical depression palayo sa ating bansa, yung southwest monsoon o habagat, ay magkakaroon po tayo ng monsoon break next week. So magiging mainit po tayo at maalinsangan dahil ang dominante po na hangin na makakaapekto sa ating bansa ay yung hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So mainit at maalinsangan po yan, kaya mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Dahil nga po kung mainit sa umaga, mas mataas din po yung tsansa na makabuo tayo ng mga kaulapan. Lalong-lalo na dahil moist po o may kabasaan ang mga ating ang hangin galing po sa karagatang Pasipiko. Ito nga po ang mga agwat ng temperatura sa Luzon. Para naman po sa Visayas, ganun din po tayo, mainit at maalinsangan ng ating panahon, ngunit mataas yung tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa Visayas. Dito naman po sa Mindanao, kahit meron po tayong mainit at malinsangang panahon sa umaga, asahan pa rin po natin na pwede pa rin po tayo magkaroon ng maulap na panahon. Posible po yan sa Monday hanggang Wednesday at mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorms dito dahil nga po sila po yung una makakaranas ng mga ng hangin galing po sa easterlies o dun po sa karagatang Pasipiko. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo sa biglaang buhos ng ulan, dulot po ng mga severe thunderstorms dahil ito po ay meron pa rin pong dalang mga banta sa atin. At para naman po sa ating mga kababayan or dun po sa mga astronomical enthusiasts, meron po tayong aasahan na astronomical event bukas po ng gabi. Meron po tayong total lunar eclipse o mas alam po natin bilang tawag na blood moon. So ito pong ating blood moon ay pwede po nating matunghayan bukas po yan ng gabi. So starting po ng 27 p.m. hanggang sa Lunes po 4:57 a.m. ay pwede po nating ma-witness o matunghayan itong total lunar eclipse. At kung maganda po yung ating panahon niyan, ay pwede po nating bisitahin physically ang ating mga astronomical observatories. Isa po dito sa may Quezon City, sa loob po ng UP Diliman sa DOST Pag-asa Astronomical Observatory. At pwede din po nating matunghayan ito, masilayan sama-sama dito sa may Misamis Oriental sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division. So ito nga pong total lunar eclipse natin ay pwede po nating ma-view kahit wala po tayong telescope. So sa buong Pilipinas po yan, pwede po natin siyang makita at matunghayan at kung hindi po maulap ang ating panahon. Kaya tasahan po natin or sama-sama pa rin po natin itong tunghayan. At pwede din po nating i-view ang Facebook Live sa DOST Pag-asa Facebook page. At para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 6:04 p.m. at sisikat naman po bukas ng 5:44 a.m. At para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media pages sa X, Facebook at YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin lamang po ang website ng Pag-asa sa pag-asa.dost.gov.ph, pati na rin po sa panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung mga thunderstorm or rainfall and heavy rainfall warnings na pinapadala ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.